Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa verse 21 hanggang 23 ng Isaiah chapter 24. At ngayon ay sikapin kong explain yung aking natutunan dito sa verse 18 to 20. At ang aking natutunan dito ay ang lupa ay tulad ng lasingong parsuray-suray at kubong maliit na hahapay-hapay. Sa bigat ng kasalanan, kanyang tinataglay. Tiyak na babagsak ang sandaigdigan at hindi na makakabangon magpakailanman. Ang nakuha kong aral dito sa verse 20, 19 to 20 pala, sorry. Nabasa ko. Isinama ko na yung 19 tsaka yung 20. Pagpasensya nyo na at medyo magulo. Pero ang aking natutunan dito ay itong verse 19 to 20. Ang aral na natutunan ko dito ay yung hindi sapat yung tayo ay tumakas sa ating kasalanan. Sana po ay naunawaan niyo po yung aking gusto pong iparating, kundi gawin nating tunay na pagbabago sa ating pamumuhay. Kumbaga, base sa aking pagkakaunawa, doon sa aking sinasabi, hindi sapat yung umiiwas lang tayo sa kasalanan. Kumbaga, yung mga nakagawian nating ginagawa ay hindi sapat na siya lang yung, kumbaga, na iiwasan lang natin. Kumbaga, layuan natin yung mga bagay na ating kinagisnang gawin na sa palagay natin ay kumbaga nakakasama sa atin at nakakagawa tayo ng kasalanan doon sa bagay na yun na kinagawian natin. Yung isang halimbawa, yung pag-iinom, pagbibisyo. Yun po yung gusto ko pong sanang ipaunawa at iparating na aking pong natutunan. Kasi po yung bisyo, yung pong pag-iinom, base po sa aking pagkakaunawa, kapag ang bisyo po, halimbawa po, ang bisyo po natin ay sugal, nakakagawa po tayo ng kasalanan dahil may times na nagkakaroon tayo ng tawag doon, ideya na kumbaga magnakaw kung minsan. Sana po ay malawak po yung pangunawa niyo po dun sa akin. Gusto pong iparating na layuan po natin yung mga bagay na bibigay kasalanan sa atin. Kumbaga, yung bagay na ginagawa natin, na kinagawain natin na parang, alam niyo yun, parang kinasanayan natin na hindi natin alam na tayo pala ay nakakagawa ng kasalanan. Sana po ay naunawaan niyo po yung aking pong explanation po dito. Pero yung gusto ko pong iparating ay iwasan po natin yung bisyo na ating kinagisnan kung tayo man po ay nakakilala na or hindi pa sa Panginoon, nawa sikapan nating iwasan. Kumbaga, hindi lang iwasan, kundi sa buhay natin yung pag-iwas at talikuran natin ang kasalanan. Sana po ay naunawaan niyo po at pwede niyo po akong i-correct kung ako man po ay may pagkakamali dun po sa akin. Mga salita na nabitawan po dito sa video ito. At yun po.
Dito na po tayo ngayon sa verse 21 hanggang 23. At bukas ko na lang din po siya i-explain. Sikapin ko po siyang i-explain kahit na medyo mahirap. Salamat po dahil patuloy niyo po akong sinusubaybayan. At yun po, isa na natin. Darating ang araw ng paparusahan ni Yahweh ang hukbo ng kasamaan sa himpapawid. Gayon din ang mga hari dito sa daigdig tulad ng mga bilanggong. Ihuhulog silang sama-sama sa isang malalim na balon. Ikukulong sila sa paitang bakal at parurusahan pagkaraan ng maraming araw. Mawawala ang liwanag ng buwan at ng araw at ng buwan. At maghahari si Yahweh na makapangyarihan sa Zion, sa bundok ng Zion at sa Jerusalem. At yun po, hanggang dito na lamang po. Muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas po ng gabi. At pagpasensyahan nyo na po yung aking pagkakaunawa po dito po sa verse 18 to 20 or 17 to 20 ng Isaiah chapter 24. Pwede nyo po akong i-correct dito sa comment section po dito sa baba. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye!